Final Expense Insurance. Nakita mo na ang commercials. Baka nakatanggap ka na ng mailer. Pero, naiintindihan mo ba talaga kung ano ito, paano ito gumagana, at kung kailangan mo ba ito? Sa susunod na 15 minuto, ipapaliwanag ko ang lahat. Sa simpleng Tagalog at English, walang insurance jargon. Para makagawa ka ng matalinong desisyon para sa iyo at sa pamilya mo. Tara na, magsimula tayo sa simula. Ang Final Expense Insurance ay isang uri ng permanenteng whole life insurance na dinisenyo para takpan ang mga gastos na darating sa katapusan ng buhay mo. Pinag-uusapan natin ang funeral costs, cremation, medical bills, credit card debt, outstanding loans. Basically, lahat ng ireresponsable ng pamilya mo pagkatapos mong pumanaw. Ang coverage amounts ay karaniwang $5,000 hanggang $40,000. Hindi ito para palitan ang income o baydobo, isandok, bayaran ng mortgage. Ito ay para siguraduhin hindi maiiwang may hawak na financial na problema ang pamilya mo sa pinakamahirap na linggo ng buhay nila. Baka marinig mo ang iba't ibang pangalan nito: burial insurance, funeral insurance, senior life insurance. Iisa lang ang tinutukoy. Marketing lang iyon. Ang mga key features na nagpapaiba nito: una, permanente ito. Hindi tulad ng term life insurance na nag-e-expire pagkatapos ng ilang taon. Ang final expense ay habang buhay. Pangalawa, fixed ang premium. Kung magkano ang bayad mo sa edad 55, iyon din ang bayad mo sa edad 85. Hindi tataas kailanman. Pangatlo, walang medical exam na kailangan. Sumasagot ka ng mga health questions sa phone. Ayan lang, walang blood draws, walang physicals. Pang-apat, nagtatangkilik ito ng cash value sa paglipas ng panahon. Ito ay tunay na asset sa balance sheet mo. Pwede mo pang hiramin kung kailangan mo. Panlima, ang payout ay tax-free sa beneficiary mo. Buo ang makukuha ng pamilya mo. Walang bahagi na kinukuha ng gobyerno. Pag-usapan natin ang pera kasi iyan ang gusto ng lahat na malaman. Hindi ko pwedeng bigyan ka ng eksaktong numero sa video kasi depende ito sa edad mo, health mo, state mo, kung gumagamit ka ng tobacco at kung gaano karaming coverage ang gusto mo. Pero pwede kitang bigyan ng ballpark ranges para may idea ka. Isang malusog na 55 anyos na babae na naghahanap ng $15,000 coverage. Ang baka $45 hanggang $60 a month ang bayad niya. Isang 65 anyos na lalaki na may controlled diabetes na naghahanap ng $10,000. Baka $70 hanggang $90 a month. Isang 75 anyos sa guaranteed issue plan para sa $10,000. Baka $100 hanggang $150 a month. Mga ballpark numbers lang ito. Ang totoong quote ay depende sa carrier at sa iyong health profile. Kaya napaka-importante na makakuha ng personalized quote kasi ang numero mo ay pwedeng mas maganda kaysa sa sinabi ko. Ito ang key na tandaan. Habang mas bata at mas malusog ka, kapag nag-apply, mas mababa ang babayaran mo. At kapag na-lock-in mo ang rate, hindi na ito tataas. Hindi sa 5 taon, hindi sa 20 taon, hindi kailanman. Gusto kong i-perspective ito para sa mga tao. Mag-cancel ka ng isang streaming service. Skip ang drive-thru 2 beses sa isang linggo. Iyan na ang final expense premium mo at kapalit, nakakakuha ang pamilya mo ng tax-free check sa loob ng 48 hours ng iyong pagpanaw. Iyan ang trade na karamihan ay masaya na gawin. Bago ka mamili ng policy, hayaan mo munang isave kita mula sa 5 pinakamalaking pagkakamali na nakikita ko. Pagkakamali number 1, masyadong matagal ang pag-aantay. Kada taon na naghihintay ka, tataas ang rate mo. At kung magbago ang health mo, pwede kang mag-go mula preferred rate tungong guaranteed issue rate na significantly mas mahal. Ang oras ay literal na pera sa insurance. Pagkakamali number 2, isang kumpanya lang ang kinausap.
Kung tatawag ka direkta sa Mutual of Omaha lang ang i-quote nila sa'yo. Baka iyan ang pinakamabuting rate para sa'yo o baka hindi. Ang independent broker ay nag-shop sa lahat ng carriers. Gusto mo ng taong nagtatrabaho para sa'yo, hindi para sa kumpanya. Pagkakamali number 3, bumili ng guaranteed issue plan kahit pwede namang mag-qualify sa preferred. May mga agents na tinutulak ang guaranteed issue kasi madaling benta. Pero kung pwede kang mag-qualify sa regular plan, mas mababa ang babayaran mo. Laging subukan muna ang preferred. Pagkakamali number 4, hindi sinasabi ang totoo sa application. Naiintindihan kita, gusto mong ma-approve. Pero kung magsisinungaling ka tungkol sa health mo at malaman ng insurance company, at malalaman nila, chine-check nila ang prescription databases, pwede nilang tanggihan ang claim. Iyan ang totoo. Maging honest. Ang magaling na agent ay makakahanap ng tamang plan para sa tunay na health situation mo. Pagkakamali number 5, akala mo sapat ang savings mo. Kahit may pera kang nakatabi, ang Final Expense Insurance ay gumagawa ng dedicated instant access na fund. Ang savings ay pwedeng matayap sa probate, makonsume ng medical bills o kailanganin ng asawa. Ang insurance ay nagbabayad direkta sa beneficiary mo, mabilis at tax-free. Para kanino ba talaga ito? Honestly, halos lahat ng nasa pagitan ng 45 at 85 na walang sapat na savings na nakatabi espesipiko para sa end-of-life costs. At gusto kong maging malinaw sa salitang espesipiko. Maraming tao ang nagsasabi, "Oh, may savings naman ako." Maganda. Pero ang pera ba na yon ay nakalaan para sa funeral mo? O yon ang retirement fund mo, emergency fund mo, ang pera na kailangan ng asawa mo para mabuhay pagkatapos mong mawala? Ang Final Expense Insurance ay gumagawa ng hiwalay, nakatalagang fund na may isang layunin, siguraduhing may proteksyon ang pamilya mo. Ngayon, sino ang kwalipikado? Dito nagiging interesting. May 3 tier. Tier 1, preferred. Kung medyo malusog ka, siguro umiinom ka ng blood pressure medication, cholesterol pill, walang major, makakakuha ka ng pinakamababang rates, full coverage mula day 1. Tier 2, standard. Kung may mas malubhang health conditions ka, diabetes, COPD, heart history, makakakuha ka pa rin ng coverage. Mas mataas ng konti ang rate, pero fully covered ka mula day 1. Tier 3, guaranteed issue. Para ito sa mga taong na-reject na dati o may malubhang health conditions. Walang health questions. Lahat tinatanggap. Ang trade-off ay meron karaniwang 2-year waiting period para sa buong death benefit. Pero kahit sa 2 taon na yon, kung may mangyari, nakukuha ng pamilya mo ang lahat ng binayad mo plus interest, karaniwang 10%. Ang punto ay, may plano para sa halos lahat. Hindi ako nagmamalasakit kung 80 ka na may 5 health conditions. Makakahanap kami ng paraan. Sige, 15 minutong insurance talk ang pinagdaanan mo. Salamat po na nanatili ka. Seryoso. Ito ang deal. Ngayon, mas marami ka nang alam tungkol sa Final Expense Insurance kaysa sa 90% ng mga tao. Pero ang kaalaman ng walang aksyon ay hindi nakakatulong sa pamilya mo. Kaya ito, ang susunod mong hakbang, 30 seconds lang. I-click ang link sa description sa baba. 3 mabilisang tanong ang sasagutin mo, edad mo, state mo, at tobacco use mo. Iyan lang. Walang social security number, walang credit card, walang kakaiba. Ang team namin ay magko-compare ng rates mula sa 6 na top A-rated carriers, kabilang ang Mutual of Omaha, Americo at Nationwide. At babalikan ka namin ng pinakamabuting quote mo. Kung magustuhan mo ang marinig mo, maganda, makukuha ka namin ng coverage. Kung hindi, walang sama ng loob, mas gusto naming may information ka at ikaw ang magde-decide. O tawagan mo lang ang numero sa screen. Nandito kami Monday hanggang Saturday. At tignan mo, gawin mo itong pabor sa akin.
Kung nakita mong nakatulong ito, pindutin ang subscribe button. Naglalabas kami ng videos linggo-linggo na nagba-breakdown ng insurance topics sa simpleng salita para maprotektahan mo ang pamilya mo ng hindi nananakawan. I-share mo ito sa taong mahal mo. I-text mo sa mga magulang mo. Ipadala mo sa mga kapatid mo. Kasi ito ay isa sa mga bagay na isang 15-minutong video ngayon ay nakakatipid sa pamilya mo ng libo-libo at isang mundo ng stress. Salamat sa panonood. Makikita kita sa susunod.